So ito mayroon tayong tinrobol ngayon, Ace na 32 inch. Ang problema ng unit natin ay dark light na madark yung display, maputla na maitim, yung parang kakaiba yung display niya. Ang problema niyan, yung display niya ay namutla na. So ito yung kanyang mainboard. Tapos ang gamit na top board ay ganito naman. Yan. So ginawa natin una dyan, nag-check tayo. Yung mga ganong issue kasi kadalasan nun problema sa GM. Ito, yan. Dito minsan ang problema nun, yung mga ganong display, yung madark na maputla. Dito ang problema nun. GM1 to GM14. Dapat ang supply nito, ito mataas, 14. Tapos itong GM14 naman natin ay nasa 0.2. Mga ganun lang ang supply dapat nyan. So ito, normal naman yung supply natin dito. Try natin. Susukatan ngayon natin siya ng supply. So ito yung GM14 natin. Makikita nyo ay nasa 0.2. 0.2 lang siya. Paakyat yan. 13 natin 0.5. 12 natin 2.7. Yan. So umakyat yan. So yung GM1 natin ay nasa 14 volts. Yan. So dapat ano yan, pababa naman ito pag nagsukat ka rito, pababa. Mula sa GM1 mataas, tapos papunta sa GM14 pababa na yung supply natin. Tapos pagdating naman dito sa ating clock signal, swapping voltage ay okay naman siya. Yan. 30, negative 8. Yan. So LC1, LC2 natin yan. Okay, functional. Tapos yung clock signal natin ay 4.7, 4.3, 4.7, 4.3. Yan. Okay, so clock signal nito nasa 4.3. Tapos yung isa dito ay negative 8 is TB. Ayan. So pagdating naman dito sa kabila, ganun din yan. Mayroon din yan dito resistor. So mapapansin nyo, yung mga resistor dito ay tinanggal na natin siya. Wala nang resistor yan lahat. Andito na lahat, nagsama-sama na yung resistor niya. So sa unang tanggal natin ay nakachamba kaagad tayo na doon yung problema ng ating unit. Kasi napapansin natin kaagad yung display ng ating unit, kasi yung banda dito medyo hindi masyado matingkad yung liwanag niya. Yung madim siya na hindi matingkad. Pagdating naman dito, sobrang liwanag ng screen dito na yung picture ay madilim. So kaya nagtaka tayo na magkaiba sila ng display, ano? So nagduda tayo dito na dito yung side na to mayroong damage yung ating signal. Kaya ginawa natin dyan tayo sa side na yan, nag-remove ng clock signal. Yun, swapping voltage, clock signal, STB, tinanggal natin. Tapos yan na ngayon yung display ng unit. So okay pa, pwede pa. So yung ganitong top board pala, kung mga ganong issue, yung ganitong top board ay nare-repair pa naman pala. Yan. Pag nagkaroon ng issue na ganon, or clock signal issue, kagaya nito, clock signal issue na yun. Kaya lang akala mo yung sira niya ay nanggagaling dito. Kasi yung mga ganong sira, kadalasan ang may issue nun dito. Kaya nagduda din tayo na ito may problema, pero nung sinukat natin yung supply normal, kaya pumunta na lang tayo sa clock signal. Nag-try and error na lang tayo kung sa clock signal issue or hindi. So positive clock signal issue. Yan. So at kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa susunod ulit natin na video, medyo busy tayo kaya hindi tayo masyado nakapag-upload ng mga video ngayon.
Hindi na natin masingit yung pag-record ng ating ginagawa. Kasi sunod-sunod ang repair natin.